Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hello mga listeners! Ang maririnig ninyong point of view sa bahaging ito ng kwento ay mula kay River. Siya mismo ang magbabahagi ng kanyang mga naramdaman, mga naging desisyon, at mga pangyayaring nagbago sa buhay niya. At para naman sa mga hindi pa nakakapakinig ng naunang bahagi ng kwento, siguraduhing pakinggan muna ang part 1 and part 2 ng Bakit Masarap Makipagtalik sa Kapwa Lalaki? Simulan na natin ang kwento ni River. Nang makita ko sina Harrison at Joseph na naghahalikan, pakiramdam ko gumuho ang mundo ko. Gusto kong magwala. Gusto kong ilabas lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko. Gusto ko silang bugbugin na dalawa. Gusto kong ilabas lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko. Pero alam kong wala akong karapatang gawin iyon. Hindi ko naman boyfriend si Harrison. At higit sa lahat, may girlfriend ako. Si Danica. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Alam kong wala akong karapatang magselos ng ganoon kalalim. Pero hindi ko rin maitanggi ang katotohanan na mahal ko si Harrison. Mas mahal ko siya kaysa sa kay Danica na girlfriend ko ngayon. At hindi ko expected na maging ganito kagulo ang lahat. Hi, ako si River, 23 years old at kasalukuyang second year college student dito sa isang college school sa Tarlac. I am originally from Australia. At doon ako lumaki sa loob ng 12 years. Pero kinailangan naming bumalik sa Pilipinas matapos maghiwalay sina mama at papa dahil nagkaroon ng ibang babae si papa. Nagdesisyon si mama na magsimula ulit ng panibagong buhay dito sa Pilipinas at isinama niya ako. Naiwan naman sa Australia ang dalawa kong kapatid dahil kailangan pa nilang tapusin ang kanilang pag-aaral doon. Hindi naging madali ang pag-a-adjust ko dito sa Pilipinas. Ibang-iba ang buhay na nakasanayan ko sa Australia. Kailangan kong masanay sa bagong kapaligiran, bagong kultura, at mga taong hindi ko kilala. Minsan, pakiramdam ko ay para akong estranghero sa sarili kong bansa. Nahirapan din akong makibagay sa mga kaklase ko dahil iba ang paraan ng pagpapalaki at pamumuhay na kinasanayan ko. May mga pagkakataong namimiss ko ang Australia, ang mga kaibigan ko, ang mga kapatid ko, at ang buhay na iniwan ko roon. Pero alam kong kailangan kong tanggapin ang bagong kabanatang ito ng buhay ko. Kahit mahirap, pinipilit kong magpatuloy araw-araw. Umaasang balang araw ay matatawag ko rin itong tahanan. Marami na rin naman akong nakilalang mga kaibigan dito sa Pilipinas. At isa na roon si Harrison. Sa lahat ng naging kaibigan ko, siya ang pinakamalapit sa akin. Halos araw-araw kaming magkasama, magkausap, at magkasabay sa iba't ibang bagay. Hindi ko namalayan na habang tumatagal, unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Noong una, pilit kong binalewala ang nararamdaman ko. Sinabi ko sa sarili ko na imposible iyon at kailangan kong pigilan. Pareho kaming lalaki at hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin dahil ito ang unang beses na nagkagusto ako sa kapwa lalaki. Nagkaroon naman ako ng mga girlfriend doon pero wala sa mga relasyong iyon ang nagtagal. Kaya lalo akong nalito nang mapansin kong iba ang nararamdaman ko kay Harrison. Hindi ito simpleng paghanga o pagkakaibigan lang. Mas malalim, mas totoo, at mas nakakatakot. Kaya noong umamin sa akin si Harrison na mahal niya rin ako, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko. Sobrang saya ko dahil sa wakas. Nalaman kong hindi pala ako nag-iisa sa nararamdaman ko. Hindi lang pala ako ang nahulog. Hindi lang pala ako ang nahirapang itago ang lahat. Pero kasabay ng saya ay matinding lungkot at guilt. Dahil sa mga panahong iyon, girlfriend ko na si Danica. Alam kong mali ang sitwasyon. Alam kong may masasaktan sa magiging desisyon ko. Pero sa kabila ng lahat, pinili kong ipaglaban si Harrison. Sinabi ko sa kanya na hihiwalayan ko si Danica at aayusin ko ang lahat. Nangako ako na gagawa ako ng paraan para maging tama ang sitwasyon namin. Pumayag naman si Harrison na hintayin ako.
Pumayag siyang itago muna ang relasyon namin habang inaayos ko ang mga bagay na ako rin naman ang nagpagulo. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize kung gaano kakomplikado ang lahat. Dahil kung tutuusin, hindi dapat si Harrison ang naghihintay at nagsasuffer dito. Hindi dapat siya ang kailangang magtago. Hindi dapat siya ang kinakailangang umasa sa mga pangakong hindi pa sigurado kung kailan matutupad. Kasalanan ko ito lahat. Kaya, nang mahuli ko sina Harrison at Joseph na naghahalikan, gustong-gusto ko magwala. Gusto ko silang saktan pareho. Gusto kong isigaw lahat ng galit at sakit na nararamdaman ko. Pero habang nakatayo ako roon, unti-unti kong na-realize ang isang masakit na katotohanan. Wala akong karapatan. Wala akong karapatang magalit na parang niloko ako. Wala akong karapatang mag-demand ng paliwanag. At lalo akong walang karapatang saktan sila dahil lang sa nasaktan ako. Hindi ko matatawag na akin si Harrison. Mali ang nakita mo. Wala kaming ginagawa ni Joseph. Siya ang unang humalik sa akin. Lasing siya. Sabi ni Harrison habang hinahabol ako. Sinundan niya ako nang tumakbo ako palayo. Matapos ko silang makita ni Joseph na naghahalikan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta ang alam ko lang, gusto kong makalayo. Gusto kong takasan ang sakit na nararamdaman ko. River, sandali naman. Pakinggan mo ako. Sigaw niya habang mabilis na naglalakad sa likod ko. Huminto ako, pero hindi ko siya nilingon. Tingin mo bulag ako? Nakita ko kung paano kayo maghalikan. Nakita ko kung paano mo ma-enjoy yung halik niya. Sagot ko. Mali nga yung nakita mo. Hinalikan niya ako bigla. Lasing nga siya. Ang hirap naman magpaliwanag sa'yo. Sabi niya. Pero naiintindihan mo ba kung bakit ganito yung naging reaction ko? Do you understand why I'm acting this way? Kasi nagseselos ako. Nasaktan ako sa nakita ko. Sabi ko, wow, ikaw pa talaga yung may karapatang magselos? Paano naman ako, River? Kahit isang beses ba naisip mo kung ano ang pakiramdam ko? Tingin mo, hindi ako nagseselos kapag kasama mo si Danica? Tingin mo ba hindi ako nasasaktan sa tuwing nakikita ko kayong magkasama? Birthday ko ngayon, River. Pero hindi ka man lang nagparamdam sa akin. Buong araw akong naghintay. Kahit simpleng message lang. Kahit isang tawag. Kahit happy birthday lang. Pero alam mo kung ano ang nakita ko? Yung stories ni Danica. Magkasama kayo. Masaya kayo. Nakangiti ka. At habang nakikita ko yun, iniisip ko kung naalala mo man lang kaya na birthday ko. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw lang ang nasasaktan, sabi niya. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko dahil tama siya. Kaya hindi ko siya nabati ngayong birthday niya. Kasama ko si Danica maghapon at naiwan ko sa bahay ang phone ko dahil maaga akong sinundo ni Danica sa apartment ko. I'm sorry. I'm so sorry, Harrison. Alam kong nasaktan din kita. I should not react this way. Kasi kung tutuusin, wala naman talaga akong karapatan. Hindi ka naman sa akin talaga. Hindi mo naman ako boyfriend, so hindi ka dapat nagpapaliwanag sa akin. Sagot ko. Ang labo mo naman, River. Anong ibig mong sabihin na hindi mo ako boyfriend? So ano pala ang tawag mo sa atin? Anong tawag mo sa mga bimbangan natin? Sa lahat ng oras na magkasama tayo? Sa lahat ng mga pangakong binitiwan mo? Sinabi mo sa akin na hihiwalayan mo si Danica kasi mas mahal mo ako. Sabi mo, gusto mong maging tayo. Sabi niya, halatang naiinis na siya. I'm so sorry if I made things complicated. Pero kahit anong gawin natin, wala akong karapatan sa'yo dahil girlfriend ko pa si Danica. Ako ang nagsabi na gagawa ko ng paraan para maging tayo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nagagawa. Kaya naiintindihan ko kung pumatol ka na sa iba. Sagot ko. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang karapatan sa akin. Dahil ikaw mismo ang nagturo sa akin na umasa. Pumayag ako na itago mo ako. Na itago kung anong relasyon natin. Kahit alam kong mali. Kahit alam ko na may masasaktan. Pumayag ako sa ganitong setup dahil mahal kita. Tapos tatakas ka lang ng ganyan. Iiwanan mo ako?
Sabi niya, I think we should end this now. Hindi ko pa kayang ibigay ng buo ang sarili ko sa'yo at hindi ko alam kung gaano pa katagal bago ako magkaroon ng lakas ng loob na ayusin ang sitwasyong ito. I've been telling you the same promise for months. Nahihiwalayan ko si Danica na aayusin ko ang lahat, na magiging tayo rin sa huli. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako na gagawa. Hindi kita kayang hilingin na maghintay pa. Hindi ko kayang sabihin sa'yo na bigyan mo pa ako ng oras kung ako mismo hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. I can't leave Danica right now, sabi ko. Tapos napayuko na lang ako. Okay, let's just end this. Kasi pagod na rin ako, River. Pagod na akong mahalin ka sa paraang kailangan kong itago. Pagod na akong umasa sa mga pangakong hindi ko alam kung kailan matutupad. Pagod na akong maghintay sa isang taong hindi naman sigurado kung kailan niya ako pipiliin. I don't deserve this situation. At lalong hindi ko deserve na magmakaawa para piliin ako. Sabi niya, tapos umiyak na siya. I'm so sorry, Harrison. Sabi ko, tapos niyakap ko siya. Pero tinulak niya ako. Naglakad siya palayo. At naiwan lang akong nakatayo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala habang pinagmamasdan ng likod niyang unti-unting nawawala sa paningin ko. Gusto ko siyang habulin. Gusto kong tawagin ang pangalan niya. Gusto kong sabihin na hindi ko sinasadya ang lahat ng nangyari. Gusto kong bawiin ang mga salitang binitiwan ko ilang minuto lang ang nakalipas. Gusto kong sabihin na huwag siyang umalis. I want him to stay. Nabigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataon. Pero wala akong nagawa. Parang nawalan ng lakas ang buong katawan ko. Parang may kung anong humihila sa akin, pababa sa bawat pagkakataong sinusubukan kong humakbang papunta sa kanya. Dahil alam kong kapag hinabol ko siya ngayon, wala pa rin akong maibibigay na sagot. Hindi ko pa rin kayang iwan si Danica. Hindi ko pa rin kayang panindigan siya. Kaya ano ang sasabihin ko kapag nahabol ko siya? Na maghintay pa siya, na magtiwala pa siya, na umasa pa siya. Ilang beses ko na iyong sinabi, ilang beses na rin niya iyong pinaniwalaan. Pumatak ang luha ko, at sa gitna ng lahat ng iyon, nanatili lang akong nakatayo. Pinagmamasdan ng taong mahal ko habang papalayo siya. Watching someone you love walk away from you, knowing you still love them but being unable to do anything about it, is the worst kind of pain. Because it's not the kind of pain caused by distance, betrayal, or the end of feelings. It's the pain of knowing that love is still there, but love alone is no longer enough. You watch them leave, and every part of you wants to run after them. Every part of you wants to beg them to stay. But deep down, you know that asking them to stay would be selfish when you still can't give them what they deserve. I love you so much, Harrison. I were just strong enough to fight for you. If I were just brave enough to choose you, maybe things would have been different. Maybe I wouldn't be standing here watching you walk away. Pagkatapos ng araw na yun, unti-unting nagbago ang lahat sa pagitan namin. Kapag nagkakasalubong kami ni Harrison sa school, iniiwasan niya na talaga ako. Para bang isa na lang akong ordinaryong kaklase sa paningin niya. At siguro iyon naman talaga ang dapat mangyari. Sa tuwing nakikita niya akong papalapit, siya naman ang lumilihis ng daan. Kapag nasa iisang lugar kami, pinipili niyang makisama sa iba. Kapag may pagkakataong magkatitigan kami, siya ang unang umiilag ng tingin. Nasa labas kami ng classroom ngayon at nakatambay sa hagdan habang hinihintay ang professor para sa susunod naming subject. Nakaupo ako sa kabilang bahagi kasama ang ilang kaklase namin pero paulit-ulit na napupunta ang tingin ko sa direksyon ni Harrison. Nandoon siya sa gilid ng hagdan kasama sina Maine at Joseph. Masaya silang nagkukwentuhan. Masaya silang nagtatawanan. Napahigpit ang hawak ko sa cellphone ko nang makita kong nakapatong ang kamay ni Joseph sa hita ni Harrison. Pero sapat na iyon para maramdaman ko ang pag-init ng ulo ko. Pinilit kong ibaling ang tingin ko sa iba. Pero ilang segundo lang, napapatingin na naman ako sa kanila. Makalipas ang ilang minuto,
Tumayo si Maine. Punta muna ako sa kantin. May bibilhin lang ako. Sabi ni Maine tapos naglakad palayo. Naiwan sina Harrison at Joseph na silang dalawa na lang. Nakaupo sila sa sulok ng hagdan. Medyo malayo sa karamihan ng mga kaklase namin. Tahimik lang akong nakaupo sa pwesto ko, pero hindi ko maiwasang mapatingin sa kanila. Nagtatawanan silang dalawa at parang ang saya-saya nila. Tahimik lang akong nakaupo sa kabilang bahagi ng hallway. Kunwari, ay busy ako sa cellphone ko. Pero sa totoo lang, nakikinig ako sa usapan nila. Nakikinig sa bawat salitang lumalabas sa mga bibig nila. Sasama ka ba mamaya sa bahay? Tanong ni Joseph kay Harrison. Sige, Sabado naman bukas. Wala rin akong gagawin, sagot ni Harrison. Nice, magluluto ako ng marami, natatawang sabi ni Joseph. Siguraduhin mong masarap, biro ni Harrison. Oo naman, mas masarap pa sa akin. Sabi naman ni Joseph tapos nagtawanan silang dalawa. Sobrang bigat na ng pakiramdam ko. Sa bawat tawanan nila, sa bawat salitang naririnig ko, sa bawat segundo na nakikita ko silang magkasama, pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubusan ng hangin. Pinilit kong magpanggap na okay lang ako, na wala akong karapatang masaktan. Pero hindi nakikinig ang puso ko. Mas lalo lang akong naiinis. Mas lalo lang akong nasasaktan. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko ay sasabog na ang dibdib ko kapag nagtagal pa ako roon. Kaya tumayo ako. Ang gusto ko lang ay makaalis. Makalayo sa hagdan. Makalayo kina Harrison at Joseph. Makalayo sa sakit na unti-unting dumudurog sa akin. Love. Napalingon ako at nakita ko si Danica na naglalakad papunta sa akin. Kakatapos lang ng klase namin. Wala na akong susunod na subject. Sabi ni Danica nung makalapit siya sa akin. Wala pa yung professor namin eh. Sana wag nang pumasok. Sabi ko, papasok yun. Wag kang tamad. Sabi niya sabay tawa. By the way, may gift pala ako kay Harrison. Hindi ko na ibigay nung birthday niya nung nakaraang linggo. Sobrang busy kasi ako, tapos tuluyan nang nawala sa isip ko. Asan siya at nang mabigay ko ito? Sabi niya, tapos kinuha niya sa bag niya yung maliit na box na nakabalot sa gift wrapper. Tinitigan ko ang hawak niyang regalo. Hindi kalakihan. Simpleng kahon lang. Nakaramdam ako ng guilt. Kasi hindi alam ni Danica yung nangyayari sa amin ngayon ni Harrison. Nandun sa gilid. Sabi ko habang itinuturo si Harrison sa may hagdan. Sinundan ni Danica ng tingin ang direksyong itinuro ko. Bago pa man ako makapagsalita, naglakad na siya papunta sa kinaroroonan ni Harrison. At naiwan akong nakatayo sa pwesto ko. Pagkalapit ni Danica kay Harrison, nakita kong bahagyang nagtaka si Harrison. Mukhang hindi niya inaasahang lalapitan siya. Tapos binigay ni Danica ang maliit na kahon na hawak niya. Tahimik lang akong nakatayo habang pinagmamasdan sila. Sorry hindi ako nakapunta sa birthday mo. Nakalimutan ko rin ibigay itong gift ko sa'yo. Sobrang busy ko kasi nitong nakaraang linggo. Sabi ni Danica habang inaabot ang regalo kay Harrison. Ngumiti si Harrison at bahagyang umiling. Naku, okay lang. Thank you sa regalo. Sagot ni Harrison. By the way, pupunta pala kami sa Enchanted Kingdom next week nila River. Kasama yung ibang classmate ko. Gusto mo ba sumama? Tanong ni Danica. Nag-isip muna si River bago sumagot. Naku, may lakad kami ni Joseph at Maine next week din. Pupunta kami ng Calaguas. Mag-beach kami. Sagot ni Harrison. Wow, sana all. Sige, enjoy kayo. Sabi ni Danica tapos naglakad na siya pabalik sa akin. Mas lalo akong na-bad trip nang marinig ko na aalis si Harrison at Joseph next week para pumunta sa Calaguas Island. Matagal na namin plano ni Harrison na pumunta doon sa Calaguas kapag nag-sem break, pero mukhang itutuloy na niya kasama ang iba. Habang kasama ko si Danica, si Harrison pa rin ang laman ng isip ko. Kapag nagkuwe-kwento si Danica, nakikinig lang ako. Sumasagot kapag tinatanong niya ako. Ngumingiti kapag ngumingiti siya. Pero sa totoo lang, wala roon ang isip ko.
Paulit-ulit na bumabalik sa utak ko ang mga narinig ko kanina. Si Harrison, si Joseph, yung plano nilang pumunta sa Kalagwas, yung mga tawanan nila, yung ngiti ni Harrison na matagal ko nang hindi nakikita kapag kasama ako. Love, nakikinig ka ba? Tanong ni Danica. Napansin yata niya na hindi ako nakikinig sa kanya. Oo, may naisip lang ako saglit, sagot ko. Ano naman yun? Tanong niya. Yung mga kapatid ko sa Australia. I just miss them, sagot ko. Pero kahit si Harrison naman talaga yung nasa isip ko. Makakasama mo din sila soon, sabi niya, tapos niyakap niya ako ng mahigpit. Napakabait ni Danica. Sa tuwing nalulungkot ako, nandyan siya. Sa tuwing may problema ako, siya ang unang nagtatanong kung okay lang ba ako. Kapag may kailangan ako, ginagawa niya ang lahat para tulungan ako. At sa mga sandaling iyon, habang yakap niya ako ng mahigpit, pakiramdam ko ay isa akong masamang tao. Dahil hindi niya alam na habang yakap niya ako, ibang tao ang laman ng isip ko. Hindi niya alam na habang sinisikap niyang pag-aanin ang nararamdaman ko, siya mismo ang dahilan kung bakit lalo akong nahihirapan. Dahan-dahan kong niyakap pabalik si Danica. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay hindi ko na kayang tingnan ang sarili ko sa salamin. Hinatid ko muna si Danica sa sakayan bago ako tuluyang umuwi. Pagkatapos niyang sumakay, pagod na ako. Gusto kong matulog na. Pagdating ko sa bus, medyo siksikan na ang loob. Rush hour kasi, at Friday na. Marami nang umuuwi at naghahanda para sa weekend. Buti na lang at may bakanting upuan pa sa pinakadulo, kaya agad akong umupo roon. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana at pumikit sandali. Gusto ko na lang makauwi. Gusto ko na lang mahiga at matulog. Pero bago pa man umandar ang bus, may mga pasahero pang sumakay. Hanggang sa may dalawang pamilyar na mukha ang nakita ko. At agad akong natigilan, si Joseph at si Harrison. Tahimik silang sumakay sa bus. Dahil puno na ang karamihan ng upuan, wala silang choice kundi tumayo sa gitna. Napansin kong may hawak na backpack si Harrison, habang si Joseph naman ay nakahawak sa overhead rail. Tahimik lang silang nag-uusap. Hindi ko marinig ang pinagkukwentuhan nila dahil sa ingay ng makina at usapan ng ibang pasahero. Dahil nasa pinakadulo ako ng bus, hindi ako napansin ni na Harrison at Joseph. At sa buong biyahe, hindi ko halos maalis ang tingin ko sa kanilang dalawa. Tahimik lang silang nakatayo. Minsan may pinag-uusapan. Minsan may pinag-uusapan. Minsan naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana hanggang sa huminto ang bus sa tapat ng SM Tarlac. At bago pa man ako makapag-isip ng maayos, tumayo na rin ako. Parang may sariling isip ang mga paa ko. Curious ako. Gusto kong malaman kung saan sila pupunta. Kaya pagkapreno ng bus, nagmadali rin akong bumaba. Tahimik akong sumunod habang naglalakad sila sa kahabaan ng kalsada. Hanggang sa makarating kami sa isang bahagi ng kalsada na nagpahinto sa akin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko dahil nakita kong huminto sina Harrison at Joseph sa tapat ng Sogo. At pagkatapos ng ilang segundo, pumasok silang dalawa sa loob. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga ng maayos. Nakatayo lang ako sa kabilang bahagi ng kalsada habang nakatitig sa Sogo. Sobrang na-anxious ako bigla. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakatitig sa entrance ng Sogo. At sa loob ng ilang segundo, kung ano-anong senaryo na ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ako makahingan ng maayos. Hindi ako makapag-isip ng malinaw. Nasasaktan ako, naiinis, nagagalit, at higit sa lahat, natatakot. Kasi alam ko kung anong gagawin nila sa loob. Magbebembangan silang dalawa. Imposibleng walang mangyayari sa kanila sa loob ng Sogo. Napatulo ang luha sa mata ko. Hindi pwede. Akin lang dapat si Harrison. Kami lang dapat ang magbebembangan. Dahan-dahan ako naglakad papasok sa entrance ng Sogo. Nabitin ba kayo sa kwento ni na River at Harrison? Gusto ba ninyo ng part 4? Marami pang hindi nabubunyag at mas lalo pang magiging komplikado ang sitwasyon nilang dalawa.
Kung gusto ninyong ipagpatuloy namin ang kwento, mag-comment lang ng River and Harrison para malaman naming interesado pa kayo sa susunod na kabanata.